pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Exodo 34:5-7. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama ni Moises roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Pagpapatawad at pagpapawalang sala. Ang pagpapatawad at pagpapawalang sala ay tumutukoy sa iisang katotohanan, ang pag-aalis ng kasalanan at pagtanggap ng Diyos sa pinatawad. Ang ihinahayag ng pagpapatawad ay ang relasyon ng Diyos bilang Ama, na nagpapatawad upang ibalik ang nasirang relasyon ng nagkasala niyang anak sa Kanya. Ang ihinahayag ng pagpapawalang sala ay ang gawa ng Diyos bilang hukom, na bagamat patuloy siyang naninindigan laban sa kasalanan, ay nagpapahayag na ang sumampalataya kay Jesus na Kanyang anak ay Kanyang pinawalang sala at inaring matuwid gaya ng hindi nagkasala. Awit 49:7-9. Tunay na sa anumang paraan ay walang taong makatutubo sa kanyang kapatid. Niibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay, sapagkat ang pagtubo sa kanyang kaluluwa ay mahal at dapat siyang huminto magpakailanman, na siya'y patuloy na mabuhay magpakailanman, na siya'y huwag makakita ng kabulukan. Ang saliga ng pag-aaring matuwid sa atin. Ang tanging batayan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin ay ang pagsunod ni Hesukristo sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Si Hesukristo ang matuwid na inihandog ng Ama sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ginawa ng Ama na kahalili natin, kaya't siya ang tumanggap ng parusa sa kasalanan na kamatayan, upang tayo ay maligtas at mabuhay. Kay Jesus, ang katuwiran at habag ng Diyos ay nagkatagpo at nagkasundo. Galatia 2:16-20. Ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang paraan ng pagtanggap. Pananampalataya kay Hesukristo ang paraan ng pagtanggap sa pagpapawalang sala ng Diyos. Ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hiwalay sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang tayo ay pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na walang kasalanan ay ginawa ng Diyos na kasalanan para sa atin, upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Juan 3:13-18. Wala pang umakyat sa langit, maliban sa Kanya na bumabang galing sa langit,
ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Upang magkaroon ng buhay. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at muling binuhay ng Ama ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sinabi ng Panginoong Hesus, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Ibinigay sa atin ang katuwiran ni Kristo. Tayo sa ating sarili ay lubos na hindi matuwid. Hindi tayo mapawawalang sala ng sarili nating mga gawa sa harap ng Diyos. Si Jesucristo ang matuwid na lubos na sumunod sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Ang kanyang katuwiran ang ibinigay sa atin ng Diyos, kaya tayo ay naging katuwiran ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging kaisa ni Jesus. Kaya tayo ay idineklara ng Diyos na matuwid. Dahil dito tayo ay nakalapit at kapiling ngayon ng Diyos. Ang pagiging kaisa ni Jesus ay buhay na nasa kay Jesus na nasa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.